Breaking news mga kababayan, nako po, pasabog po na balita. Mga sundalo na matataas na mga posisyon sa AFP nagsisikalasan na mga kababayan. Ito ba ay isang masamang pangitain dito sa kanilang pag-aaklas ng suporta kay BBM? Mauulit ba ang kasaysayan? Magagaya ba ito sa kanyang tatay? Matatapos ba niya ang kanyang tungkulin hanggang 2028? Or mapapaaga na ito ay bababa? Naku po mga kababayan, dito, ipapaliwanag po ng sikat na abogado na si Mike Operario bakit nangyayari ang pag-withdraw ng suporta ng mga matataas na opisyal ng kasundaluhan natin dito sa administrasyon ni BBM. Ano itong sinyales na ito? Nakakakilabot mga kababayan. History na merong mga nag-withdraw ng suporta sa isang pangulo. Sabi ni Colonel, binawi umano ang suporta kay BBM. Sobra na. Tama na. Halaka. Isa ngang masamang pangitain ito. Bilang ikaw yung pangulo tapos biglang magwi-withdraw ng suporta. Naku po mga kababayan. Ito na po. Panoorin po natin ano ang magandang paliwanag ni Attorney Mike Operario. Isa po itong sikat na abogado na political analyst na nababasa ang mga mangyayari. Ito po mga kababayan. Si Colonel Orly Mungao is now the man of the hour. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kamakailan lang, ilang oras ang nakakaraan, nagpalabas ng pahayag. For the first time, isang active member ng AFP ang nagpahayag ng kanyang withdrawal ng suporta sa ating Pangulo. Maaring siya ay isang tao lamang, pero malaki ang epekto nito sa moral ng maraming mga kasundaluhan. Ito po ay hindi kay Colonel Mungao nag-umpisa. Ang resistance ng mga men in uniform has started way back nung nagpakulong itong si Colonel Grijaldo kaysa piliin na siya ay yumukod sa pang-aabuso ng Quadcom. Pagkatapos yan, si Orly Gutesa, active dating Marine, ay nagpahayag ng kanyang nalalaman tungkol dito sa flood control, knowing the risk involved. And then now you have General Pukis na dating general or active retired general, kauna-unahan na inaresto na ex-military dito sa panahon ni Bongbong Marcos. And now you have someone in active duty who has expressed his disgust or mistrust to the government and the withdrawal of his support. And I would imagine right now, Malacanang will be in panic. Sinabi ko na sa inyo, itong mga huling dadating na araw na ito, events will be coming in very fast. The 40 years is coming, Mr. President. And like I've told you, this scenario of history repeating itself is now being played before our eyes. Makikita nyo na rin ito na very obvious na ang paghina ng Pangulo. The alliances that he built with the Dilaws and the Pinks, with the Reds are now collapsing. Kamakailan lamang binomba sa Mindoro, yung mga NPA at yung pumapalag itong mga naging temporary na kaalyado niya sa paggiba kay Sara Duterte. At ngayon ay nagrereklamo na sila at bakit binobomba yung kanilang mga kasamahan ng mga NPA doon sa Mindoro. And this is now creating friction. They are now threatening to expose the president. So
maagang nagigiba yung mga alliances na yan. Sinabi ko sa inyo, yung mga alyansa nito, temporary lang ito, naggagamitan lang sila. And now that their interests are at stake, kailangan na silang magsipalag laban sa isa't isa. Recently, Congressman De Lima, sumama kina Congressman Irice to file a case before the Supreme Court regarding the 2026 budget. Nagre-reklamo na sila Kiko Pangilinan. Slowly, binabanggit na yung pangalan nila Romualdez, nila Zaldico, binabanggit na ng mga dilaw at mga pink. And yun. Ayan, mga kababayan, napansin nyo po ang pagbabago ng mga kumpas, ng mga piano. Dati, umpisa, hindi sintonado ang piano. Ang pagkanta ng kumpas ay tuloy-tuloy at malinis nung umpisa. Nung kakapanalo nung unang taon, aba, akala natin okay na. Akala natin ito na yung inaantay natin na makakapag the changing is coming, the changes is coming, but we are take for granted. Nasaktan ang mga puso natin, mga kababayan. So ngayon, nakikita po natin ang mga nangyayari. Yung kanilang ginawa kay Tatay Digong, bumabalik na po. Kumbaga, nagbabounce back. The karma is coming. Yan po ang sinasabi ng mga komento. Ano ang implication ng mga pag-aaklas, ng mga pagre-resign or paglaban ng mga active personnel na ito, na matataas na opisyal ng AFP? Anong implication dito sa administrasyon ni BBM? Masamang pangitain, mga kababayan, dahil hindi ito magandang sinyales. Ito ay may impact sa moral ng mga sundalo. Nakikita nyo yung makakaliwa, binomba, pinasabog, na dati ay talagang sanggang dikit. Akala mo hindi mapaghiwalay ang kanilang relasyon. Parang unity. Boom! Biglang sabog, binomba, minisile, minisile. Minisile ang Mindoro, yung bundok. Sabog ang mga kabataan doon na allegedly ay kasanib at miyembro ng Communist Party of the Philippines. So nakikita nyo, si De Lima, jumajab na. Sila Kiko Pangilinan, pasuntok-suntok na. Jab, left, right, hanggang ma-strike ang muka ng mga magnanakaw. So ngayon po, mga kababayan, matindi ito. Sinindihan ba ni Col o di mangaw ang apoy ng pagbawi ng suporta kay BBM? Alaka! Grabe ito. Tuloy pa natin. Nakakakilabot na pangitain po ito. Ang isang hindi magandang balita kay BBM. Masama ito. This means that the alliance is being disintegrated, nalulusaw na ito. At eventually, pag naramdaman na ng pink na talagang pabagsak na si Bongbong Marcos, makikita nyo si Bongbong Marcos naman ang kanilang aatakihin. Realizing that it's possibly na magkaroon nga ng uprising similar to what happened in EDSA 1. And they don't want to be out of the picture. Gusto nila, they are well within the loop. Ayaw nilang fully mag-commit against kay Marcos today, but slowly, they're trying to create distance between them and Marcos kasi eventually, pag nag-aklas ang taong bayan ito, may mga taong sisisihin. Sinong sisisihin? Bukod kina Marcos, yung mga nakipagsabwatan sa administrasyon na ito that made it possible for all of this robbery, this plunder of the nation to happen. Now,
going back to this withdrawal of support, it is critical. Bakit siya importante sa kasalukuyan para sa mga nagmamasid? Kung magkakatotoo nga ba yung sinasabi ko noon, the repeat of the 40 years cycle nitong ng EDSA 1, yung declaration of the withdrawal of support, although it came from one person, hindi po ibig sabihin siya lang yan. Marami pong mga nasa militar, sa kapulisan, ang matindi ang disgusto. Noon pa man po ay hindi ako nag-agree na dapat ang magkaroon ng panawagan ay kina Bronner at sa mga general na ito. They are so deep into it. The scheme of corruption ay hindi po pwedeng labanan ng mga general kagaya nila Bronner. Because it is, in all likelihood, it is the probability of them being a part of it is higher. Mas Ayan, mga kababayan ko. Allegedly kasi, mga kababayan, itong si General Browner ay sangkot rin sa 15 billion na flood control na project ng AFP na sumabog sa social media. Isa po sa mga nasa listahan na pinasabog at bumaha sa social media si General Browner ng AFP na tila ito ay may malalim na kinalaman di umano. Ito po ang mga kumakalat. Kaya itong ibang mga matataas opisyal ay unti-unti nang sumasabog at galit at umatras na po at nag-withdraw na ng suporta kay BBM. Grabe talaga! Isa po itong masamang pangitain, mga kababayan, na hindi maganda sa moral ng mga sundalo ito. Isipin nyo, nasa training po siya. Siya po yung mga naguhulma ng mga moral ng mga sundalo. Siya po ang nagtuturo ng pulisiya sa loob ng kasundaluhan. Hinuhubog ang kanilang pag-uugali. Paano mahalin ang trabaho, mahalin ang inang bayan, at irespeto ang inang bayan. Pero mismo na opisyal na nagtuturo ng moral ng isang sundalo ay hindi na nakatiis at pumalag na ito. Grabe talaga, mga kababayan ko. Ituloy po natin. Unti-unti nang nasisindihan ang apoy. Sabi dyan, no? Sinindihan ba ni Colonel Odi Mungaw ang apoy ng pagbawi ng suporta kay BBM? Yung mitya, sinindihan na parang libintador. Grabe talaga. Tuloy pa natin, mga kababayan. mataas. There are about 200,000 active personnel of the military. At imposible naman, yung 200,000 na yan, lahat ay nakinabang o nag-a-agree sa ginawa ng administrasyon na ito sa pera ng taong bayan. Marami po dito mga active ngayon, mga PMAers, and they are committed to the vows that they took. Their pledge, they take it seriously. At marami po sa mga sundalo na naririyan na araw-araw nakikipaglaban sa mga kalaban ng Estado ay dismayado sa kung papaano ang pera ng taong bayan ay it was plundered. Basically, it was plundered. Hindi po ito simple robbery. This is a case of plunder. Talagang inubos po ang pera ng taong bayan. And I believe that yung paisa-isa na ito na deklarasyon ay it will spread like wildfire. Kaya sabi ko nung hindi kailangan yung mga general ang magdeklara. You have to observe the junior officers, those who are lower in ranks. Sapagkat sila yung araw-araw na nakikipagdigmaan, nakikipaglaban, at sila ang mas naaapektuhan ng mga maling polisiya at desisyon ng gobyerno. Buhay nila ang nakataya dito. Kaya O kita nyo, mga kababayan, sabi nila mga retirado lang daw. Sila Gutesa lang daw. Sila AFP retired.
General Romeo Pocis ang nagsasalita ngayon. Active na mataas sa opisyal na talagang sumabog na ito at hindi na napigil ang damdamin. Naglabas ng talaga, sabi niya, tama na, sobra na. Matindi po itong pasabog na ito. Kakaiba mga kababayan ko, tuloy pa natin. Kaya naiintindihan ko kung ang isa sa kanila ay tatayo na tungkol dito. And now, this is just the beginning. The flames of the withdrawal of support has been lit. Nag-umpisa na siya. At ang tanong sa administrasyon, kaya nyo kaya itong pigilan? Well, there is nothing that the administration right now is doing that will stop the flames of this expression of the popular sentiment. I think this is now the popular sentiment among the enlisted personnel. Importante po sa mga kasundalohan na ang kanilang sinusunod na Commander-in-Chief has the moral authority and moral ascendancy. Sa dami po ng kontrobersiyang kinakaharap ng Pangulo tungkol sa korupsyon, sa droga, sa immoralidad, sa tingin ko marami sa mga kasundalohan natin ang nag-iisip na. As a matter of fact, months before this, there are soldiers already and there are active police officers na nagme-message po sa akin na yun lang ang sinasabi, na hindi lang sila makapagsalita sapagkat sila ay nasa serbisyo pa. Pero ayaw nila yung nangyayari. Ayan, mga kababayan, anong sinasabi ba ng mga komento dito? Naku, nakakakilabot na mga pahayag ito ng isang sikat na abogado. Ano ba sinasabi mga kababayan ng mga i-check na natin? Yung mga komento nila? Ano ba ang sinasabi nila mga kababayan ko? I-check po natin ito. Matindi po ito mga kababayan. Isa pong nakakakilabot na pahayag na talagang bakit unti-unti nang pumapalag at sumasabog po ang mga kasundaluhan na tila ito na ang mitya. Grabe. Ayan o. Honestly, ayan o mga kababayan. Magbasa lang tayo ng ilang mga komento. I-check lang natin yung mga komento. Ayan o, mga kababayan. Ano ang sabi dito? Ito po. I honestly admire ito. Sabi ni Wheeler Tulaylay. I honestly admire your manner of expressing your analysis, ideas, and sentiments about what is happening in our government in particular and in our nation in general from Occidental Mindoro. I pray that our Lord protect you always. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Nasa kasundaluhan at kapulisan ang pagpapabagsak sa administrasyon ngayon. Kaya saludo ako sa iyo mag-isip na po kayo para sa bayan. Grabe mga tao. Sunod-sunod na yan, malapit na. Sunod-sunod na yan pag Feb wala na si Ngangag, Alaka, Priscilla, Boholana. Salamat sir. Everything you do to inform us sa mga bagay-bagay o simple and easy way for us to understand po. Praise God. Hallelujah. Amen. Nakahanda na rin siguro tropa niyan. Pinauna lang siya. Pain siya kapag nagkamali admin ni BBM sa pag-deal sa kanya. Then ayun na. Magsisilabasan na ang kasamaan niya. Real talk tayo. Nagsasuffer sa lahat ng nangyayari sa bansa. Grabe talaga mga kababayan ko. Nakakakilabot na pasabog ni Mike Operario, sikat na abogado. Na sentido, asintado ang kanyang mga detalyadong mga sinasabi. Parang Arescaldo sa umaga. Na talagang malasado. Grabe na talaga mga kababayan ko, ano ka dito sa mga balitang ito. So kung umabot ka po sa bidyong ito, maaaring i-komento ang inyong mga pahayag, anong mga sari-saring mga opinyon. Ito na ba ang mitya na sinindihan ni Colonel Mongaw, ang libintador?
ito na ba ang unti-unting pag-aaklas ng mga sundalo? Ang suporta kay BBM? Yung pader ay nagigibana? Nako po, panic mode ang Malacanang. Yan pong sabi ni Mike Operario. Tayo ay nagre-react lamang mga kababayan ko. So isang like, isang share at isang subscribe for transparency, for a better democracy. What is next? What is the next step or the next move? Baka ito ay pain lang talaga at biglang boom! Maglalabasan na yung mga kasama ni Colonel Mongaw na ito, tinanggal na daw ng palasyo. At ito ay bibigyan ng masusing pag-iimbestiga. Ano ang nasa likod ng pag-withdraw ng suporta kay BBM? Okay? Isang like, isang share, isang subscribe. Then comment kung anong location kayo ng bansa kayo. Tre-reply ko kayo. Okay po? Mabuhay po.